Good morning, good day, good afternoon, good evening, mga kaibigan, and welcome to another episode of One on One Show. I guess this is my, let me check. This is my 14th, 15th. This is my 15th episode, and I'm very excited for this one dahil alam niyo naman, I've been doing a teleserye called Maria Clara and Ibarra. Ako po doon, si Padre Salvi. Yes, ako po siya. And ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong gabi, kung anong oras man kayo nakikinig, may interview ko at makakasalamuhan natin dito sa aking podcast. Si Direk Zig Dulay, siya ang director of Maria Clara and Ibarra. He is also a multi-awarded director of different films, international awarded siya. Kaya guys, it's such an honor for him to be joining us here on the show. And marami akong gustong i-bring up sa kanya. Not necessarily just Maria Clara and Ibarra, but of course we'll touch on that as well. And yun, excited na ako na makuha ko yung thoughts niya about, the industry, the current climate of the industry, and kung saan tayo papunta bilang mga artista, bilang mga arts people of the Philippines. So, without further ado, Direk Zig Dulay. So guys, katulad na sinabi ko sa inyo, kasama ko ang isang multi-awarded Ngayon. multi-awarded and internationally famous director. Direk Zig Dulay. Direk Zig, welcome to One on One. So maraming salamat, Direk. Kahit na kakagaling lang natin sa swab para sa Maria Clara at Ibarra. Anong oras ka? Hindi kakaswab ko lang the other day. Magkaiba. Hindi tayo magkasabay ng schedule. Oo. Ano siya, magkaiba siya kasi 'di ba late ako pumasok nung huli. Nakasabay ko si Rocco kanina. Anyway. So, marami akong gustong pag-usapan. Uy, maraming salamat sa pag-invite mo sa akin dito sa podcast mo. Oo, syempre. Thank you, Direk, for gracing us. Pero yun nga, marami akong gustong pag-usapan dahil you're a very interesting person sa mga interactions natin sa set. Ang dami natin na pag-uusapin na mababaw at malalim din. So, simulan natin sa pag-uumpisa mo. Very interesting yung very briefly lang. Ito briefly before we go to our main topics. Paano ang isang taga-Isabela nakarating ng Manila para i-pursue ang pagdidirect dito sa industriya na meron tayo? At isa ka sa main directors ng largest network sa buong Pilipinas. So how is that possible? How did you coming from Isabela to GMA and now where you are? Medyo mahaba yung yung experience ko pero isusubukan ko na na papaiksiin. Anyway, yung buhay ko ngayon bilang director at writer sa pelikula at sa TV, sa ngayon ay masasabi ko na parang dream life ko ito parang ganon. Nandito na ako sa dream ko, nabubuhay na ako sa dream ko simula pa nung bata ako, nung nasa Isabela pa ako. Kasi lagi ko tong sinasabi kapag nag-share ako doon sa iba't ibang probinsya kasi ako sa kanila, nagbibigay ako ng talk, parang ganon. Para ma-inspire sila or para matuwa sila na kayang abutin yung mga pangarap nila kahit na nasa labas sila, nasa liblib na lugar. Nasa labas sila ng Manila or nasa liblib sila o kaya nasa laylayan na tinatawag nila. Nung bata ako, dalawa lang naman yan ABS at GMA. Tapos, sobrang layo ng Isabela that time, hindi pa uso yung internet, kaya parang ang layo-layo ng lugar. Hindi, sumagi sa isip ko na gusto kong mag-direct at gusto kong magsulat sa TV at sa pelikula, pero parang suntok sa buwan. Kasi wala doon sa circle ko yung nagpupush sa akin na, kaya mong abutin yan, parang ganon. Wala ang lalayo Tapos, ang nakikita ko that time na mga director sa TV at sa pelikula, parang mga may edad na. So parang meron ako dun sa isip ko na parang, ay, yata, parang medyo matagal bago bago ka maging director.
director. So pabayaan na natin. So nauna akong nagsusulat-sulat kasi dahil sa mga school's press conference, di ba yung mga school organ, parang ganon. Mas doon ako, tapos that time, introvert ako eh. Hindi ako masyadong lumalabas. So, sulat-sulat. Tapos, nag-aral ako sa UP Baguio, major in journalism, sulat-sulat pa rin. So, minor in broadcasting, pero medyo malayo pa din, hindi pa rin sa TV or dun sa pagpipelikula. Tapos, wala pa sa Manila. Pero, pagdating ko ng third year, fourth year college, nung gumagawa na kami ng production, gumawa kami ng short film, tapos puro writer ako eh. Doon na buo yung kagustuhan ko na naku, ito yata yung calling ko. Ito yata yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya pagdating ko, after ko graduate sa UP Baguio, nagpunta ako ng Manila na wala akong kakilala. Tapos doon ko sinubukan na hanapin yung sarili ko bilang filmmaker. Nagpunta ako pumasok ako sa Mobile Fund bilang assistant. Tapos pumasok ako sa ABC Sports bilang production assistant din. Tapos nakakilala ako ng mga kaibigan ng mga director from Cinemalaya doon sa Indie Films. Tapos nag-volunteer ako mula doon sa Stillman, taga BTS. Tapos script continuity, nag-assistant director ako. Inano ko lahat yan, dinaanan ko lahat yan. Naging editor ako, naging production designer ako, naging cinematographer ako. Kasi nag-iipon ako ng experience. Kasi alam ko na hindi ako by nature, hindi ako film student, film graduate eh. So, alam ko na marami akong kakainin bigas, kanin. Marami akong pagdadaanan, parang ganon. So, dahil alam ko, aware ako na yun yung kulang, yun yung kailangan kong punan. So, habang nasa production ako, working for free, kasi nagvo-volunteer ako nun sa mga kaibigan, inaaral ko kung paano nila gagawin. Alam mo, na-amaze ako dati, yung mga director. Nag-assistant director ako before sa kaibigan ko si J. Altarejos sa GMA din. Assistant director ako dun sa TV, na-amaze ako sa kanya before na pagdating niya dun sa set, alam na niya yung camera setup niya. Alam na niya saan nakalocate yung camera. Sabi ko, paano kaya niya ginagawa yun? So sabi ko, yun yung mga kailangan kong aralin. Parang ganun. So, yun, nag-volunteer ako hanggang sa, ang mentor ko si Armando Binglao eh. Super fan ako ng Found Story. Same mentor with Brillante Mendoza. Tapos, binigyan niya ako ng pagkakataon. Alam mo, sorry, medyo mahaba. Okay lang, direct, go. May siya before, parang dahil gusto kong maging scriptwriter talaga, meron siyang workshop sa UFO. Tapos may bayad. So sa isang kaibigan ko na Cinemalaya director, sabi ko, uy, pwede ba akong mag-volunteer? Talent coordinator. Pero, wag mo na akong bayaran, pero bayaran mo yung pambayad ko doon sa workshop. Parang ganon. Tapos, syempre pag Cinemalaya, maliit yung budget eh. Tapos, nahirapang magbayad sa akin kahit na maliit lang. Nahiya ako pumasok doon sa workshop kasi nga every meeting, every session, naniningil sila. So, kinapalan ko yung mukha ko. Wala akong pambayad. Nagbo-boarding house lang ako sa Cruz Naligas. Tapos, may number doon si Sir Bing, yung mentor. Kinuha ko, tapos minessage ko siya. Sabi ko, sir, gusto ko talagang magsulat. Sabi ko, pero wala akong pambayad doon sa workshop ninyo. Sabi ko. Tapos, pwede bang mag-volunteer na lang ako bilang assistant ninyo? Parang ganon. Kung ano man ang pwedeng gawin, mag-Xerox or whatsoever. Sabi ko. Tapos, gusto ko lang talagang matuto. Tapos sabi niya, meron pala siyang parang masterclass, Sunday clinic, somewhere in Matalino, kung saan yung mga maid ng directors o kaya nakapag-direct ng directors, nakikita sila every Sunday sa Matalino, sa isang restaurant. Tapos nag-uusap-usap sila about pelikula. Tapos nag-workshop si Sir Bing. Tapos tinetest niya yung manual niya that time. So, sabi niya, kung gusto mo, punta ka dito sa Sunday, sabi niya, tapos mag-assist ka. So, yun na nga yung nangyari. Taga-Xerox ako, taga-distribute ng mga sasagot ang papel, parang ganun. Pero nasa kabilang table ako. Sa kabilang table, sinasagot ko yung mga tanong o kaya sinasagot ko yung mga tawag dyan? Yung mga seat works, parang ganun. Tapos after the workshop, pinapacheck ko kay Sir Bing kung tama ba yung mga sagot ko. Parang ganon. So,
Ayun, dire-diretso, parang nag-workshop pa rin ako. Tapos at that time, nag-enroll na rin ako ng MA sa Diliman kasi nga para may nangyayari sa akin. Alam mo, isa yan sa mga isa yan sa mga, wala ito sa question, pero isa yan sa mga pagdadaanan ng mga tao. Right after graduation, lalong-lalo na kung UP ka, tapos cum laude pa, parang ganon. Ang tindi ng pressure sa'yo ng mga tao at ng pamilya mo somehow na right after you graduate, meron ka ng work. Lalo na sa probinsya. Iba yung pagtingin sa'yo eh. Yeah, yeah. Tapos nape-pressure ka. Tapos that time, gusto ko talaga sa industriyang ito. Sabi ko, gusto ko talaga magpelikula. Wala pa sa isip ko dati yung mag-TV Kasi yun nga, nakatanim pa sa isip ko na, naku, pag may edad ka na, saka ka lang nakakapasok sa TV kapag established ka na. Parang ganon. Kasi wala naman akong connection sa TV. Tapos, yun, nag-MA ako, Philippine Studies, major in creative writing, tapos film. Kasi nga gusto ko talaga makapasok, gusto kong mag-major. Tapos, lagi akong umattend dun sa workshop ni Sir Bing, tapos inoferan niya ako na parang magsulat ng screenplay para sa isang established na director. Super idol ko, si Jeffrey Duttorian. Tapos, syempre, inayos ko ng mabuti. Kaso, hindi natuloy si Direk Jeffrey dun sa Cinemalaya, so kinuha ni Lau Fajardo. Tapos, sobrang tuwa ko na parang ako yung nirecommend ng mentor namin. So, ibig sabihin, nagtitiwala siya. Kahit nahirap ako. Alam mo ba, yung una kong sinulat, Posas yun eh. Yung Posas, directed by Lau Fajardo. Tapos, ano yan, Cinemalaya Best Picture yon sa Director Showcase. Tapos, ang dami kong pinagdaanan na ni-research. Kinarir ko talaga siya. Tungkol siya sa isang cellphone snatcher sa Quiapo. Tapos, nag-undergo siya sa isang police investigation. Tapos, sa police investigation na yon, nakikita mo yung mga maliliit na corruption doon sa loob ng police station. Ganon siya kasimple. Pero, alam mo ba, ang tagal, nag-research ako. Yung kwento kasi galing sa police blotter eh. Nag-research ako sa maraming mga police stations. Nag-stay ako doon. Nag-interview ako ng mga nakakulong. Nag-interview ako ng mga snatchers. Kasi gusto kong pag-igihin. Gusto kong ayusin. Parang ganon. So from then, nanalo siya ang Best Picture. Tapos, naku, pwede, parang gano'n, na parang Starting off point na. Oo. Tapos, yun, na-nominate ka dun sa PMPC, na-nominate ka dun sa Urian, yung parang gano'n. Tapos, parang sinasabi ng universe sa'yo na, naku, nasa tamang daan ka, parang gano'n. Tapos, sumunod doon, nagsulat ako ng extra kay Jeffrey Duttorian na ito yung kay Vilma Santos. Tapos first time ko manalo, kasama ko si Anthony Tadaone at si Direk Jeffrey ng Best Screenplay. So another one, parang sinabi ulit ng universe na, nako, second step, tama ka ulit. Tapos yung mga sumunod kong sinulat, nananalo sila, hindi sa pagmamayabang, pero laging nare-recognize, laging nagkakaroon ng award. Tapos, until, syempre, i-credit ko yun doon sa found story ni Sir Bing, and at the same time, nakuha ko yung filosofiya ng tinuturo niya, and at the same time, naipasok ko doon yung experience ko. Tapos, siguro may something doon sa mga ginagawa ko. At hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung formula na ginagawa ko mula noon hanggang ngayon na Maria Clara at ginagawa ko. So, ganun ako nagsimula. Sobrang kung nasaan man ako ngayon, wala pa man ako dun sa ituktok, pero fulfilled, syempre. Pinaghirapan ko yun sa totoong buhay. Wala akong kilala sa industriya, wala akong connection even doon sa GMA. Ang nagsasalita lang para sa akin, lagi kong sinasabi, ay yung trabaho ko, yung work ko. Nakita mo naman, mag-work tayo sa TV, pero hindi ako machikang tao. Hindi ako makikipag-usap ng kung ano-ano. Parang minsan nga question ko yung sarili ko na parang at the end of the day after the shoot, after ma-pop up, parang nakakausap ko lang yung mga artista pag nagpupunta na sila sa set. Yung parang gano'n. Tapos, walang... Hindi ka mapolitika. Hindi, konting chika lang. Tapos kasi syempre, gusto ko rin naman maramdaman somehow, hindi lang ng mga artista, kundi ng lahat ng taong involved dun sa production na kahit na hindi ako nagsasalita, pwede nila akong kausapin anytime. At kung ano mang topic, parang gano'n. And may collaboration din kasi na ginagawa tayo. So it's super fan ako ng collaboration. Ayun, pwede nating pag-usapan yun. As in, parang ako, yun nga, napapansin mo naman, hindi
kapag nag-instruct ako ng artista, hindi siya super direction in a way na ito yung beats, ito yung gagawin, ito yung ganyan. Mas gusto ko na nag-uusap in general para mas lumabas yung contribution, yung collaboration ng director at ng actor, yung parang gano'n. So anyway, to cut it short, doon ako nag-start. Tapos alam mo, pag umuwi ako sa probinsya namin, sobrang nararamdaman ko talaga na proud sila kasi hindi nila inakala, and then even ako, hindi ko inaakala na mapupunta ako sa industriyang ito na magkakaroon ako ng career o kaya buhay na kagaya ng buhay ko ngayon. Against all odds, no? And I'll tell you why, Direk. May pinag-uusapan kami ni Joyce noong isang araw. Yung kahapon yata eh. Parang tinanong ko sa kanya, you know, nagiging kung sino yung mga sinusunod natin na tao sa mga sarili natin, ganun yung nagiging path natin. Yes, And agree. and why is it important to highlight kung saan ka nanggaling? Napili kong i-highlight kung saan ka nanggaling sa Isabela. Kasi wala ka naman people around that area that would, you know, that are in the arts, di ba? Kaya wala kang kakilala. Walang tao na makaka-influence sa'yo. Oo, walang tao makaka-influence sa'yo. Mapa sa mga pinapakinggan yung mga podcast, sa mga pinapanood nyo, yun yung mga taong nag-i-influence at nagdadagdag sa character nyo. That's why it's very important for me to highlight kung saan ka nanggaling at anong ginawa mo to get out of that that sphere, or hindi naman sphere but comfort zone of Yes, growth. actually maganda yung sinabi mo, Wancho, na parang ako that time, as in 150%, walang taong nasa industriya noon na nakakausap ko ng kabataan ko. Parang ganon. And then ngayon, meron ng podcast. Before kasi libro lang eh. Yung libro naman di naman nakakaabot ng Isabela yun eh. Di ba? Parang wala kang Trip to Quiapo ni Ricky Lee, wala kang mga screenwriting manuals, walang ganon. Ngayon kasi may podcast na, ang dami-dami sa YouTube, ang saya-saya manood. Sila yung mga tao gaya mo na nakaka-influence dun sa mga maraming tao mula doon sa liblib na lugar o kaya mula doon sa probinsya nang hindi ninyo sinasadya o kaya nang hindi rin nila sinasadya. So ako sobrang naniniwala ako diyan na parang pwede mong maging mentor yung isang tao na hindi mo pa nami-meet. Tama. The mere fact na nakikinig ka ng podcast niya, nanonood ka ng mga videos niya. So, ako, ang dami kong hinahangaan ng mga tao doon sa YouTube. Yung mga napapanood ko na mga talks nila, mga speech nila, sobrang inaano ko yan sa ano ko, nadadala ko siya nang hindi ko sinasadya. Ito ang sinasabi ko, pag sa umaga kasi, routine ko yon na pagising sa umaga, mag-aayos ng bed and all, pero nagpe-play na yung yung podcast, parang ganon. Tapos, kung ano man yung topic, kung ano-ano, tapos, ayun buo parang 1 or 2 hours na naka-play lang siya, tapos ginagawa ko yung morning routine ko. Tapos, amazing kasi kapag chumichika ako ng ganito sa mga kaibigan, na ikukwento mo yung sinasabi sa podcast, na para bang naintindihan mo siya ng buo. Parang yung podcasting nga parang nagiging barkada mo sila ng hindi talaga. So that's fun. That's So thank you for sharing. Ngayon, Direk, punta na tayo sa Thank you for ang dami ko natutunan about you. Medyo mahaba ako sumagot Okay lang, Direk. Pero ito, sa mga nakikinig, syempre na sa probinsya din, sana na-inspire kayo kay Direk Zig. Ako kasi, kung ako yung nakalagay sa posisyon mo, bilang isang creature of habit at isang taong takot lumabas sa kanyang shell, mahihirapan din ako. But medyo thank you for sharing. Medyo mahirap talaga. Sa comfort zone. Mahirap talaga siya. Ako mula dun sa probinsya, nandun lahat ng kapatid ko, yung yung magulang ko. Tapos nagpunta ako dun sa Baguio na malayo sa kanila. Then after that, nagpunta ako ng Manila. Mahirap siya. Hindi lang siya financially kasi galing ka ng probinsya. Emotionally, psychologically, lahat. Kailangan That's the type of world that you surround yourself with and you grow up with. That's why iisipin mo talaga na this is what's normal di ba? Ito talaga yun Ito talaga yung mundo na dinidictate
na or parang maaaring dinidictate ng ibang tao na ito talaga yung buhay natin, pero hindi. There are Yes. other opportunities out there for you, lalo na para sa mga kung anong passionate ka, just like what you did. Sabi nga nila, Anyway, huwag kang matakot na lumabas oo. doon sa box, 'di ba? Lagi nilang sinasabi. I-check mo lagi yung yung comfort zone. Check. Ay parang lumabas ka lagi doon sa comfort zone. Check mo kung kaya ba or hindi. Madalas naman kaya eh. Parang ganon. Mas nakikita mo lang yung mas nakikilala mo lang yung sarili mo, mas nakikita mo lang yung strength mo na Yeah. parang ako ang ngayon, pagbabalikan ko yung mga pinagdaanan ko noon, Diyos ko Lord, alam na mga kaibigan ko yan, alam ng mga landlady ko yan. Parang Yeah. hindi ko rin ma-imagine, pero sobrang thankful ako na dahil doon sa courage dahil doon sa Courage. pagmamatapang mo, parang gano'n, na sumuong doon sa isang paglalakbay na hindi mo sure kung saan ka pupunta. Pero again doon kahit na ang hirap doon sa paglalakbay na yun, doon sa daan na tinahak ko, na-enjoy mo kasi siya eh. Kasi alam mo na everyday may naiaambag yung mga na-experience mo, mahirap man o maayos, na may naiaambag yun sa sarili mo para mas Tama. maging better. Parang gano'n. Dun sa growth mo yun eh. Hindi, like, kunwari, rejections, failures, lahat yan part yan. Yung sinasabi ko nga lagi, Wancho, na alam mo, kaya ako sinasabi na dream life ko itong buhay ko ngayon. Kasi nung nagdi-dream naman tayo nung bata tayo, hindi natin nakikita yung mga negative sides. Yeah. Lahat kapag nagdi-dream tayo, pure positive yan. 100%, Sure. 200% na parang gusto kong magkaroon ng bahay na ganito, gusto kong magkaroon ng ganyan-ganyan. Lahat material things. Ang hindi natin nakikita doon, yung mga immaterial things, eto yung mga pwedeng makasakit sa atin. Pero yun naman yung mga bagay na likha sa atin, makakahubog sa atin para mas maging strong and stronger sa pagharap pa sa mga susunod na araw. Para siyang iceberg, no? Nakikita lang natin yung 20%, pero yung Yeah. 80% ng trabaho, lahat ng mga pagpuyat para ma-atim ito, or lahat ng mga Oo. heartaches, nandun lahat yun, at yun yung makakapag-hold together. Yung foundation ba ng Oo. kung anong nasan ka. So Like parang anyway, yung sa atin, yung Maria yeah. Clara, napapanood ng mga tao, yung finished product na, yung maganda na, parang gano'n. Pero hindi mo makikita yung before magawa itong finished product na ito, ang dami-dami pang proseso. At itong mga prosesong ito ay pwedeng Dami. Sobrang dami. sobrang ang daming ginagawa. Sobrang dami. Pero ang nakikita na lang nila talaga ay yung tip of the ice. Parang yun sa Yeah. dulo na lang, nasa peak na, parang ganon. Tapos, wala silang idea na ang daming taong naghihirap for that. Guys, Parang mahirap ganon. talaga. Pinaghihirapan talaga. As in, direct para sa akin Para sa akin, ito yung pinakamahirap na show na nagawa ko. As in, no doubt. It beats yung lahat ng mga, dati kasi di ba medyo mas hindi pa tayo sa mga oras eh. Ngayon, Yeah. iniisip na natin yung 16 hours or yung 15 Yes. hours. Dati, may pinakamalalang taping ko, umabot ng 30 hours 34 hours. Oh, the next day na. The next day, naabot na ng lunchtime the next day. Wala yun sa currently na ginagawa natin because of how sensitive it is, because of how, the difficulty of the costumes, etc. Anyway, I digress. Sa mga pinag-usapan natin, direct. Kung saan-saan mapupunta yung usapan natin, Oo nga sorry. Okay lang. Actually, I love it. Sa totoo lang. Yung pinag-uusapan natin, yung going out of the comfort zone and being brave and having courage to pursue. Yun yung isa sa mga factors of what or how people turn out to be great, di ba? Yung having courage to pursue that passion and that route. So having said that, Direk, I'm sure marami ka na nakatrabaho na mga big stars. Doon na tayo sa big stars kasi marami ka ring nagawa or halos a big percentage of yung mga documentaries mo, of yung mga films mo, I believe hindi siya mga big stars no? Usually mga theater actors or even yung mga pinupuntahan mo lang sa provinces, just like what we talked about. But yung etong sa mga nakikita mo, sa mga kakilala ng mga tao, like for example, si Kuya Dennis Trillo.
or sila Kuya Dong Dantes, those who are really great or multi-awarded actors talaga, anong nakikita mo sa demeanor nila, sa work habit nila, that sets them apart from other actors? Actually, kahit ako, curious ako. Kasi first time ko makatrabaho si Kuya Dennis eh. So, anong nakikita mo? Ako, siguro ito is isa sa mga isa sa mga elements kung bakit sila nagiging star o kung bakit sila hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa with flying colors tapos mahusay talaga sila ay hindi pa rin nawawala yung professionalism. Ano pa rin, alam mo pa rin na nag-aral pa rin sila bago pumunta doon sa set. Yung iba kasi, alam mo na dumating doon sa set, tapos mahusay sila, pero doon pa lang nagre-ready. Magkaiba kasi yun eh. Doon sa nakapag-ready na, tapos pagdating doon sa set, mag-a-adjust na lang, depende doon sa hinihingi ng eksena in relation doon sa location. Kasi ganun tayo eh, di ba? Nabasa na natin yung script, pero magbabago yan, depende doon sa area or doon sa location kung saan kukunin. Kasi syempre ako as a director, ipupush ko lagi yung logic ng mga bagay-bagay. Paano ma-achieve yung realism? Paano mo gagawing action? Paano mo gagawing visuals itong written words na ito? Parang ganon. So, ang arbiter lang naman natin kung saan tayo mag-meet yung script na nabasa natin. Pagdating doon sa set, may mga babago, may adjustment. Tapos nararamdaman mo yung mga artista na nakapaghanda na. Tapos nakakatuwa minsan, halimbawa, ramdam mo na inaral nila kasi may sarili silang take. Yun yung nararamdaman mo. May sarili silang take, ang ibig sabihin nun ay ginagawa nilang personal. Pinapasok na nila yung character and at the same time, naglalagay na sila, nagko-contribute na sila ng kung ano ang maiaambag nila doon bilang artista, bilang artist. Parang ganon. Yung iba kasi na hindi nakapaghanda, nagpunta doon ay para mag-deliver lang. Para i-deliver kung ano ang hinihingi ng eksena. First phase pa lang kasi yun eh. Yung mararamdaman mo na pagdating doon sa set na nasa ibang level na yung mga artistang ito kasi naaral na nila yung characters, yung eksena, ang iniisip na lang nila ay paano sila magko-contribute. Kasi ganun din ako pag nagdi-direct ng eksena. Nandiyan na yung eksena na sulat na. Ngayon, ano yung maiko-contribute ko dito para mas maging tao pa yung characters o kaya mas maging makatotohanan pa yung eksena or para mas mailabas yung intensity ng scene, yung emotionality ng scene, and at the same time, yung katuturan ng eksena, yung purpose niya. Doon ako lagi, ano ba yung point nito? Paano ko ito maiaambag? Parang ganun. Yun, professional sila. Ramdam mo na nagawa nila yung assignment nila bago pumunta doon sa set. Yeah. And then, may kukwento pala ako sa'yo. Guys, bago ikwento ni Direk yan, si Direk nag-chat sa akin, sabi, makinig ka dito sabi niya. Saan? Sino? Nag-chat si Direk Zig sa akin, privately, makinig ka dito gawin mo to. Joke lang. Sige, go. Anong kwento? Anyway, ikukwento ko lang na mabilis. Before, first time ko makatrabaho si Christopher De Leon. Siyempre, kung galing ka ng probinsya, Christopher De Leon yan, di ba? Tapos wish ko lang. Supposed to be, it's just an episode. Sumalangit nawa yung kaluluwa ng PM that time na super close ko. Tapos special edition ng wish ko lang. Tapos Uy, magkatrabaho tayo doon. Si Christopher De Leon. Oo. Yun. Yes. Ako yun. Ikaw yung Boylet. Ako yun. First time ni Sir Christopher De Leon gumanap ng bakla. TV, parang gano'n. So, yun. Tapos alam mo ba, syempre nagwawagas tayo noon. Tapos yung wagas before hanggang umaga yan eh. Makwento ko lang, medyo mahaba to, pero pwede mong putulin. Tapos pag-uwi ko ng bahay, tapos tulog na ako. Tapos pagising ko, nagre-ring yung phone ko. Syempre number. Tapos, sinagot kong ganyan. Tapos sabi niya, hi, this is Christopher De Leon. Alam mo ba, akala ko who wants to be a millionaire? Kasi yun yung nakasanayan ka sa probinsya before.
Parang sumasagot-sagot kami doon sa ano, What's Up Mayor? Hi, this is Christopher De Leon. Nagulat ako talaga kasi kakagising. Tapos sabi niya, is this ano, Direk Zigulay? Sabi niya, yes po, sabi ko. Tapos sabi niya, nakatanggap kasi ako ng ano, na proposal, an episode for wish ko lang. Sabi niya, gusto ko sanang malaman kung paano yung treatment mo dito sa ano, dun sa episode. Sabi ko, inisip ko, naku shit, may mga ganito-ganito pala, sabi ko. So, syempre ayoko mapahiya, ayoko rin magpanggap. Sabi ko, sir, sabi ko, kakagising ko lang sa totoong buhay, sabi ko, from taping. Sabi ko, pwede bang, kahit na ako din naman yung nagsulat, pwede bang balikan ko yung script, tapos usap tayo ulit later. Sabi ko, sige, sige, direct. Sabi niya, what time? Sabi niya. Tapos sabi ko, after lunch po siguro. After lunch, tumawag siya. Tapos direct na ano mo na-scan mo na, opo, ganito, ganyan. Tapos yun nga. So naramdaman ko na dahil bakla yung role niya, tapos may mga eksena doon na parang hindi naman revealing or hindi naman sensual, pero basta may ganong eksena. Ano yung treatment dito? Tapos so sinabi ko sa kanya na, sir, sabi ko, ako, actually, alam ko naman na TV siya. And then pangalawa, hindi ako fan ng ganyan. Kahit na nakalagay dyan na may gagawin silang something sensual, sabi ko, hindi natin ipapakita kasi mas gusto kong mailabas yung emosyon. Mas gusto kong maging realistic tayo doon sa ganitong character, dito sa ganitong klaseng personalidad. Tapos sabi niya, sige Direk ha, sabi niya, oo-ohan ko na ito. Sabi niya, pangahawakan ko kung ano yung sinabi mo. Okay, game, parang gano'n. Tapos, next week pa yung shoot nun eh. Para masabi ko sa yung sinasabi kong professionalism. Tapos the next day, tumawag ulit siya. Tapos sabi niya, Direk, sabi niya, anong eksena ako papasok dito? Kasi may flashback pa pala bago ako pumasok. Kasi kwento siya ng isang, ng isang gay kung saan nauna muna na marami siyang karelasyong mga babae. Hanggang sa nakita niya yung sarili niya na nagkagusto dun sa best friend. Tapos nagkaroon na siya ng boyfriend, parang ganon. Tapos para siyang tito-tito, di ba? Yun yung role mo, di ba? Na nakikipag-date ka doon sa nakikipag-date ka doon sa babae, tapos kasama siya sa date at siya yung magbabayad doon sa bill. Di ba ganon yung eksena? Tapos, kailan ako papasok? Pasok po kayo dito. Tapos, isang question pa direct, sabi niya, paano yung treatment dito doon sa parang ano na sila, magsisex na sila, yung parang gano'n. Hindi po, ganito, part for whole, ganyan-ganyan, hindi pa pakita yung buo. Okay, direct, sabi niya. Sige. Tapos, the next day, tumawag pa siya ulit for a particular scene. Direct, ano yung ano mo dito? Yung gusto natin maipalabas dito sa eksena na ito. Nung na-realize na niya na parang niloloko na siya ng boylet mo doon sa role mo. So paano ito? Parang bakla ba ako kapag kasama ko siya? Tapos ganito ba yung actions ko kapag may ibang tao? Medyo mas lalaki ba? Parang tinitimpla na niya. Parang ganon. Tapos, so ang dami naming pag-uusap na ganon. Tapos alam mo, pagdating doon sa set, ready na siya. Alam na niya lahat ng gagawin. Napag-usapan na namin yung mga eksena. Pagdating doon, ako na yung nape-pressure. Kasi, syempre, inisip ko pa yung mga shot ko. Tapos siya, nandoon na. Nagpalit na ng damit on set. Tapos, chumichika siya. Tapos, so, ako, alam mo that time, na-unfairan ako sa sarili ko dun sa kanya. Kasi parang, bakit gano'n? Christopher De Leon na yun, ha? It's supposed to be, it's just an episode. Pero yung treatment niya, iba. Parang ganon. Samantalang ako, iba yung pagtingin ko nung una. So, during the set, nagsiset up na ganyan, tapos nandun na kasi siya. Tinanong ko siya. Tapos sabi ko, Sir Boyet, sabi ko, ano yung nagpapa-stay sa inyo ng fire? Kasi for how many decades, sabi ko, ginagawa nyo na ito eh. But it feels like gustong-gustong niyo pa rin yung ginagawa ninyo or hindi pa rin siya nagsasawa, hindi pa rin siya napapagod. Tinanong ko sa kanya, kasi nga nape-pressure ako, nandun na siya, kailangan na namin mag-usap, parang gano'n. So, alam mo ba kung anong sinagot niya? Sabi niya, direct, sabi niya, pumili ka lang ng mga trabaho na alam mong mamahalin mo. Parang syempre, iniisip ko that time, Christopher De Leon na yun eh, kaya na niya mamili, parang gano'n. Pero ang sinabi niya, parang hanapin mo lagi kung ano yung mamahalin mo, kung ano yung magugustuhan mo sa isang proyekto. Kung hindi mo talaga siya gusto, wag mong pilitin yung sarili mo.
Yeah. sobrang hanggang ngayon dala-dala ko yun. Kasi nga naman, kung wala na yung passion, kung wala na yung pagmamahal, of course, tayo, nagsushoot tayo dun sa Maria Clara at Ibarra, may mga times, may mga days na galit ka, inis ka, parang ganon. Pero ang importante doon, dapat mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung mahal mo yung proyekto, mahal mo yung subject matter, mahal mo yung trabaho mo mismo. Hindi naman ibig sabihin na nagalit ka o nainis ka sa isang araw, hindi mo na siya mahal, 'di ba? Kasi normal lang naman nararamdaman 'yun bilang mga tao. So, and then after na, di pa tapos 'yun nag-shoot na ganyan, tapos natapos na. Tapos na tayo mag-shoot. Tapos, may isang eksena kasi doon kung kailan magshi-shift na siya na malaman niya na yung hindi nasusuklian yung pagmamahal niya Sinikap niya doon sa babae, sinikap niya doon sa lalaki, hindi pa rin siya fulfilled. So may eksena doon na nakita niya yung matanda na tumawid doon sa daan. Tapos tinulungan niya. Tapos doon niya na-realize na nako, tatanda na ako mag-isa. So nagbigay siya yung character, ibinigay niya yung pagmamahal niya doon sa foundation, doon sa mga matatanda. Ganun yung nangyari doon sa kwento So importante sa kanya yung eksenang yun. Kaso nung kinukunan na namin, yung tatawid yung matanda, si Mang Rener yun papunta doon sa kabila, sinamahan niya. Tapos importante yung reaction natitingin siya, doon na yung moment na nagbago. Eto yung gusto kong gawin sa buhay ko hanggang mamatay. Biglang umulan. So umulan na ganyan, mahilig ako sa wide muna, 'di ba? Tapos yung close up, dinayan namin sa isang amphitheater. Kaso, dun sa close up, importante din kasi sa akin na hindi lang ako yung okay doon sa eksena. Mas importante sa akin na okay din yung artista doon sa performance niya. Parang gano'n. Yeah. So it doesn't matter kung mag-iisa pa ba or whatsoever. Pero gusto ko na, kasi siya yung gumawa noon Parang gano'n. Ako naman, humiling lang naman ako, nag-request lang naman ako kung kaya. Parang gano'n. Hindi niya nararamdaman. So natapos, umulan. So natapos na ng gabi. And then, the next day, after ng shoot, nagising ako, tumatawag ulit si I Sir remember Bobby. this, yeah. Oo, tumawag siya Naalala ko ulit. to. Tapos sabi niya, Direk, sabi niya, kamusta? Nakatulog ka ba? Sabi niya, gusto ko lang sanang tanungin, kamusta yung ginawa natin kahapon? Okay ka ba? As in, iba yung nararamdaman ko, iba yung pakiramdam na importante pala yung mga ganito, marang gano'n. Tapos sabi niya, Direk, may isang eksena doon, sabi niya, doon sa last part, yung inulan tayo, sabi niya, kung sa tingin mo kailangan natin mag-take 2 or isa pa, okay lang ako parang gano'n. Tapos, kasi may mga may mga input siya doon, which is sobrang agree naman ako. Okay lang ako sabi niya, kaya kong gawin yan, sabi niya, for free. Pwede kayong pumunta dito or ako yung mag-arrange. Tapos, sinabi ko doon sa management, sabi ko, sabi niya, okay lang daw na i-reshoot ni sir, sabi ko, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, syempre, pera naman ang usapan pagdating dyan di ba? Tapos sabi niya, hindi okay lang, wag niyong problemahin, parang ganun sinabi niya. Di sinabi ko ulit doon sa production. Tapos, to cut it short, sinut namin. Tapos siya pa yung naghanap ng location. Parang gano'n. Tapos, ayan, thank you, ganyan-ganyan. Tapos pagdating nung airing na, tapos pinanood niya yung wish ko lang. Tapos right after airing, nag-text siya sa akin. Tapos sabi niya, direct sabi niya, thank you. Sabi niya, kasi ganito, ganyan-ganyan, nagpapasalamat siya. Tapos sabi niya, eto, tama yung sinabi mo na parang for the longest time or for the first time sa TV, gaganap ako na na bakla. Sabi niya, gusto ko kasing ipapanood sa mga anak ko. Yeah. Gusto kong ipapanood sa mga mahal ko sa buhay at yung papanood ko, gusto kong ayusin. So parang ang ganda-ganda ng pakiramdam na parang same thing lang dun sa lahat ng ginagawa natin yun mahirap man siya or hindi. Alam mo, inaayos mo yung trabaho mo, yung craft mo, hindi na lang basta para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Tapos doon sa pagmamahal na yon, doon sa pag-aayos na yon, doon sa doon sa craft mo, doon pumapasok yung sinasabi ko kanina na professionalism all-encompassing yun Naayos na niya, naisip na niya, alam na niya yung lines niya and all. Tapos ang bilis na ng trabaho, parang fulfilled pa siya. Nagawa niya yung gusto niya. Ang sarap-sarap dun sa pakiramdam. So, yun yung
Sorry ang haba ng ano, pero lagi kong sinasabi yan pag nagto-talk ako, sobrang inspirasyon si Sir Christopher doon. Lagi kong kinukwento, lalong-lalo na dun sa mga baguhan na artista, na wag nilang kakalimutan yon. Pagmamahal doon sa craft, dahil sa pagmamahal na yun, aayusin mo siya. Minsan magagalit ka dun sa trabaho mo kasi dahil may mga certain things na nagpapainit ng ulo mo, but because you love what you do, yun yung bagay na magpapa-stay sa'yo at kung bakit ka pa magpapatuloy hanggang dulo. Yeah. Yun. Professionalism, tapos yun, alam nila yung ano nila, alam nila yung assignment nila, and then, ang pinakadulo talaga siguro ay, hindi ko naman sinasabi na hindi makatao or hindi marunong makipagkapwa-tao yung mga baguhan compared dun sa mga great ones, pero alam nila kung paano makipag-deal doon sa mga tao, sa production and all, sa mga taong na doon sa loob ng production mismo. Ramdam mo yung sincerity ng mga tao. Ramdam mo yung sincerity nila, ramdam mo yung pagiging tao nila doon sa set. Yung parang hindi lang sila basta tao kundi makatao sila. Parang ganon. At ramdam na ramdam mo yun doon sa buong paligid. Feeling ko, yun yung mga susi kung bakit sila nagiging great, kung bakit sila hanggang ngayon nandyan pa rin. Kasi at the end of the day, hindi lang naman siya usapin ng craft. Usapin siya kung paano ka naging tao or nagpakatao doon sa loob ng produksyon at kung paano ka nakihalubilo doon sa kapwa mo. Paano Lahat naman tayo, yeah. oo, paano ka nakikisama? Kasi lahat tayo doon napapagod lahat tayo doon naghihirap. Pero ang common denominator natin, lahat tayo ginagawa nating maayos yung work natin kasi mahal natin yung mga ginagawa natin. Yeah. Yeah. Yun. Ang daming gems nun. Nasagot ko ba yung question? Oo naman, direct. I've heard that, I've been a part of that story, and sobrang laking... Naalala ko, bata ka pa naman. Bata pa ako nun. Sana pwede natin ilagay yung itatry ko No promises guys, pero kung interested kayo sa sinabi ni Direk Zig, ilalagay ko yung link sa description ng try ko hanapin sa YouTube. Naalala ko may eksena ka doon na sobrang ginatasan kita. Minilp ko yung mo na parang yung aalis ka doon sa bahay. Tapos yung iiwanan mo na siya. May eksena. Tapos magwawala siya. Naalala ko kasi tinatanong ni Sir Boyet kung paano ako magwala dito, as in mataas ba? Or paano parang, kasi si Sir Christopher kilala yan na paloob yung acting di ba? Yung ramdam na ramdam mo sa loob. Yung parang ganun. So, paano yung gagawin ko dito? Naalala ko yan kasi nag-discuss kami about that Tapos alam ko, sumakto no? Ikaw talaga yung artista doon. Kasama niya. Anyway, moving on, that's amazing. And ang dami ko actually, siguro one anecdote na ma-share ko din, and I'm sure na napansin mo rin yun, kay Kuya Dennis Trillo. Mapapansin mo sa kanya, yung script niya, syempre may sarili siyang script. Just like with anyone. May mga stick-it notes na, yung mga sticky... Yes. With highlighter. With highlighter, tapos may mga notes siya. May isa akong sobrang na-amaze sa kanya. Naalala mo yung Cabrilla scene? Yeah. Yung silang dalawa ni Tito Pip na tinutukan ipapalabas pa lang yun pero tinutukan ni Ibarra ng kutsilyo. Yeah. Hindi Cabrilla, yun. Kainan. Tanghalian. Ano tawag doon sa kainan? Tanghalian. Ano ba yung Cabrilla? Cabrilla doon yung sa bato-bato. Okay. So, mali ako. Anyway, yung hapunan, yung kainan. Yes, yung kainan. Na sobrang malaking eksena kasi all-star cast siya. Yes. And I kid you not, ang mga script at yung mga lines namin dito sa show na Maria Clara at Ibarra ay kilometro. Mga puro kilometro ang haba ng mga linya at Espanyol at malalim na Tagalog. I'll touch on that later. Pero yung tutuloy ko na yung anecdote kay Kuya Dennis, na amaze ako sa kanya. Sobrang na-amaze ako sa kanya kasi multiple angles. Before, ang nakasanayan ko, isa sa mga reasons kung bakit ko sinasabing yung Maria Clara at Ibarra, isa sa pinakamahirap na teleserye na nagawa ko. Dahil yung mga past na teleserye na nagawa namin, alam mo naman yung direct na parang shoot edit na.
So one take lang lahat talaga. One take lang ginagawa yung mga scene. So parang 3 cam, pitik-pitik, ini-edit na. Basically, for the normal listeners, one take lang. Usually one take lang. Kung may mga i-cure, may mga insert lang. Sa Maria Clara at Ibarra, guys, kahit na 3 cams, we're taking it 3 times. No matter how Please, oo. no matter how long it is at kung gaano kahaba yung mga linya at yung mga emotions pare-parehas lang. That's why it's that adds to it. Ginawa ni Kuya Dennis ng 3 to 4 times ba? Parang ganun eh. Yes, kasi nag-reverse pa. Reverse. Parang sinisisi mo ako Hindi, direct hindi. Sinasabi ko sa kanya na na ang galing kasi 3 times very consistently niya nagawa yung mahabang-mahabang eksena. And nagigets ko na naman bilang artista at syempre bilang manonood na bakit what sets us apart? What sets Korea apart compared to us? It's that It's the patience, it's the angles, it's the acting and the yun nga, all that combined. Alam And mo, syempre a lot more things. noon-noon pa, kasi pangalawa, nag-MPK kami before, tapos ni Dennis, tapos nag-Legal Wives kami, tapos eto. Alam mo kung ang pinaka hinahangaan ko kay Dennis, ang pinaka gusto ko sa kanya, lagi siyang nagbibigay ng mas more pa dun sa ina-expect mo. Binabago niya sa totoong buhay. Tapos kahit doon sa set na ano pa rin ako, na nasho-shock pa rin ako, nagugulat pa rin ako na kahit nagre-read na, reading, parang gano'n. Tapos bilin, parang gano'n. Tapos kapag ginawa na niya, laging na-exceedan niya yung yung expectation. Laging may ginagawa siyang bago. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina eh. Ino-own nila yung character, ino-own nila yung eksena. Yeah. Alam mo na may contribution na siya doon bilang Dennis Trillo. No, no BS siya. Yung iba. Oo. No Yun BS. yun yung pinakagusto ko talaga sa kanya. Parang na-amaze pa rin ako pag umaarte na siya, pag nag-action na. Hindi doon sa kapag nagre-rehearse or kung ano man. Pero kapag nag-action na, pumasok na siya doon sa eksena, pumasok na siya doon sa character, nagiging yung character na talaga siya. Tapos hindi mo na alam. Tapos may one time dun sa Legal Wives before kasi ako kapag nasa middle na ng serye, naghahanap ka na nga ng bagay na mamahalin mo doon doon sa serye kasi baka mamaya paulit-ulit na lang ginagawa ninyo, parang gano'n. So minsan, nagre-request ka ng hindi na inaasahan. So may one time doon sa Legal Webs, may banghayan confrontation talaga si Dennis at si Andrea. Tapos it was written na nagsisigawan talaga sila. Parang gano'n. Confrontation, malakas. Tapos iba yung atake natin, ganyan. Tapos nag-away silang dalawa. Halos bumubulong lang. Tapos ang ganda-ganda ng eksena. Alam mo yun, na parang iba parang iba na yung atake. Alam mo na may sarili na nga silang treatment. Alam mo na craft na niya bilang Dennis Trillo or bilang artista yung nag-work. Parang ramdam mo yun hindi lang siya basta nag-deliver lang, hindi lang para matapos lang yung eksena. Binibigyan pa rin niya ng buhay, binibigyan pa rin niya ng puso't kaluluwa, binibigay pa rin niya yun doon sa eksena. Ano man yung eksena, maiksi man yan, maliit, big scene man yan, or pangdugtong man na eksena, binibigay niya talaga yung buo niya. Guilty ako dyan dahil syempre dito sa Maria Clara at Ibarra, we're taping sa pangilang araw na, pang 70th day na ba natin of taping? Parang gano'n medyo mahaba na. And pinagalitan ako ni Direk Zig nung last taping. Ano sabi ko? Hindi naman pinagalitan, pero parang ni-remind mo lang ako. Kasi parang may mga times na si Padre Salvi medyo nag-aano siya. Well, ako, habang ginagawa ko si Padre Salvi, medyo nag-autopilot na ako. Yung may mga scenes na parang yun nga, parang sometimes it's very difficult because you're doing it constantly every other day, yung taping natin. Yes. Na minsan nawawala, biglang mawawala yung sa focus yung mga characters, and I thank you for putting me in the right direction. And pinaalala mo sa akin, yun nga yung parang yung kwento mo kay Kuya Dennis.
kapag binabasa mo yung script, may idea ka na kung ano yung expectation ng writers and kung ano yung expected outcome. Sometimes guilty ako mag-give in doon na hindi ko na nilalagay yung input ko just to get it over with. Alam mo yun? Because, sometimes it's not just that It's also the difficulty of, yung haba ng linya, yung memorization, yung Espanyol that we have to pull through din. So, sobrang nag-stick sa akin yung sinabi mo sa akin nung isang araw na parang it's not just black and white kasi it's real life yung ginagawa natin, and there are levels to it talaga. Na hindi lang ito talaga yun, it's not linear 'di ba? Lalo na na ano ko na yan well, totally understood naman kasi nga kagaya ng sinabi mo, ang daming factors involved. Tapos aabot ka dun sa point na anytime pwede kang bumitaw kasi ano mo naman, hawak mo naman yan, di ba? Pero kung paano mo lang i-ground lagi yun dun sa sarili mo. Naalala ko na, nag-usap pala tayo the other day tapos nilapitan nga pala kita. Hindi, may eksena ako kasi madalang na ako sa Unit 1 sa inyo. So nilapitan mo ako kasi may na-take ako na eksena sa Unit 2 na medyo parang offbeat na si Salvi. Oo, pa-offbeat na si Tapos Salvi. napanood ko, tapos ni-remind ko sa'yo. Parang tapos naalala ko na yung usapan, para dun sa iba pang listeners. Sabi ko sa'yo na parang minsan kasi ang nakasulat dun sa script, black and white. Ano siya, defined yung mga emosyon. Sabi ko, defined yung mga bagay-bagay. Pero sa'yo bilang artista, nasa iyo yung pagtitimpla. Gaano siya kagalit, gaano siya kasaya, gaano siya kalakas. Ikaw mismo yung magtitimpla doon. Naalala ko na, yun pala yung sinabi ko. Yeah. Okay. So, Maria Clara and Ibarra, actually medyo patapos na rin tayo sa episode. Well, anyway, ano pa pala, idudugtong ko yun. To be fair naman doon sa nasagot ko kanina kung paano yung itong mga veterano, itong mga mahuhusay. Hindi ko naman sinasabi na hindi mahuhusay yung other side, kundi ito yung mga fresh, 'di ba? Ito yung mga lots to learn. Parang ganon. So, yun naman yung strength nila. Yung hindi pa sila masyadong jaded o kaya hindi pa sila masyadong experience. Yeah. Kasi kapag hindi ka masyadong experience, hindi naman laging negative yun Positive yun in a way na, alam mo, ang nakikita ko doon, halimbawa yung mga batang Aita, parang ganon, sincere pa sila magbigay. Hindi pa dikahon yung ibibigay nila. Kasi kung ano yung ni-request mo sa kanila, kung ano yung pinag-usapan nyo, yun yung palang yung lumalabas. Kasi wala pang ibang definition Halimbawa, tignan mo siya na siya yung magandang babae na nakausap mo. Titignan niya talaga siya ng diretso. Hindi pa sila marunong magsinungaling. Parang ganon. Yeah. Kaya sasabihin, ipapakita nila kung ano yung totoong nararamdaman nila. Para sa akin, strength din yun on the other hand. Na parang mas nagiging raw, mas nagiging realistic din somehow sa ibang pamamaraan. So magkaiba sila ng charm, magkaiba sila ng husay. Yung iba kasi mga magagaling talaga, napaghahalo na nila yon at napapaniwala na nila tayo sa mga bagay-bagay. May mga tricks of the trade na. Yes, itong mga bata, itong mga baguhan, bagamat yung freshness nila o yung sincerity na meron, yung innocence na meron sila, yung strength nila, strength yun Minsan hindi nila nare-recognize na strength yun. Yeah. And with that, hindi nila nagagamit ng maayos. Yeah. Yun, sorry, ang haba. Okay lang, Direk, I love it. Sana syempre sa mga makikinig nito, kung may artista man or may mga nag-a-aspire na makapasok sa industriya, or even the people that are listening na interested kung ano yung nangyayari behind the scenes, ito na yun. So it's a peek behind the curtain of how difficult our industry really is. At feeling nakaka-relate somehow, Juancho, yung hindi lang yung mga tao doon sa industriya or yung mga may gustong makapasok doon sa industriya, kundi feeling ko sa halos lahat ng mga kwentista, yung mga storytellers, sa anumang forma ng sining. Kasi pare-pareho naman yung prosesong pagdadaanan. Magkaiba lang talaga yung steps, pero pareho lang yun. Mararamdaman nila, alam nila na mahirap bago ka mag-perform or bago ka mag-tell ng story, parang ganun. Ang dami mga steps na dadaanan, iba't iba lamang yung proseso, pero ganun pa rin yung kumbaga structure. Okay. So,
Maria Clara and Ibarra. Balik tayo sa MCAT. Hindi na natin napag-usapan yung Maria Oo Clara. nga okay lang. Pero eto, so, hindi pa tayo tapos mag-taping, hindi pa tayo tapos mag-shoot, at hindi pa tapos yung airing. Ang dami na nating mga nominations ng sa Kung mga iba't ibang mga award-giving bodies. Tonight, may award tayong Sa tatanggapin. Manila Hotel, no? Yes. Yeah, so different with me, first nomination ko dito sa Maria Clara. Maria Clara and Ibarra, with si David also, Barbie, everyone, and the whole show in itself. And sa experience ko kasi, hindi ko alam sa mga material na nagawa ko, pero rarely nagkakaroon kasi ng award sa mga teleserye. Usually kasi yung mga di ba, sa mga movies and whatnot. Anyway, hindi naman sa bubulahin kita, no? Pero nung in-interview kami nila Mrs. Seth ng PEP, I think. Tapos actually, direct, bago mo sabihin yan, hindi ko nakita. Pero alam mo, what I want to allude to is, sa totoo lang, with all honesty, at hindi dahil hihingi ako ng affirmation or in general, gusto kong malaman kung ano ba talaga yung tingin mo sa performance ko at kung bakit medyo nag-work siya sa ibang tao, lalo na si Padre Salvi, that yun nga, that yung timpla niya sa Maria Clara and Ibarra. Yes, ako naman, ikaw naman yun eh. Mas, though collaboration siya, kasi syempre pa-perform ka, tapos titingin, tapos pag-uusapan natin, parang ganon. Pero, nag-work siya, feeling ko nag-work siya for you, si Padre Salve, kasi hindi ikaw siya. Feeling ko lang kasi nakatrabaho kita na maraming beses. Tapos, ang mga hinihingi na ang mga hinihingi na mga characters na yon, mga nauna ay lagi natin nilalapit sa'yo. 'Di ba pinag-uusapan natin yan? Sasabihin mo ay ganito kasi ako, ganyan kasi, ganyan. But this time, totally different na tao, na personality. Tapos yung matitest yung pagiging aktor mo. Parang gano'n na, naku, papasok ka dun sa character na hindi talaga ikaw. Ako, challenge ko yung sarili ko ng ganyan eh. Paano ka magkukwento ng isang bagay na hindi naman nasa comfort zone mo? Doon mo matitest yung sarili mo kung kaya mo ba talagang magkwento or hindi. Just like Maria Clara and Ibarra, first time ko naman mag-historical parang gano'n. Tapos fantasy pa. Hindi gano'n yung mga pelikula ko. Social realism lahat yun. Sobrang ibang-iba. So feeling ko, tapos nag-work sa'yo doon in a way na ibang tao ito, tapos nabibigyan ka ng freedom na gawin kung paano mo siya nai-interpret talaga. Though sobrang na-appreciate ko na right after na mga unang araw na shoot natin, tapos nagtatanong ka kung okay ba, parang ganon, and at the same time, hiningi mo pa yung number ni Mrs. Seth kasi para mapag-usapan yung tungkol doon sa doon sa characters. So na-feel ko yung dedication, na-feel ko yung sincerity, and at the same time, feeling ko na-feel yan ng universe. Ganun yan nabibilyan ng universe, so marunong ang universe lagi-lagi. Alam niya kung ano yung nararapat sa'yo, alam niya kung anong ibibigay sa'yo. So anyway, yung papunta ako, tinanong ako dun sa PEP kung sino yung hindi siya most improved pero na-amaze lang na characters. Syempre, given naman na kasi yan lagi ko naman kasama yan si Ibarra, sina Dennis, tapos sina Barbie, parang gano'n. Tapos ikaw yung sinabi ko na sobrang na-amaze ako doon sa, hindi naman siya improvement, kundi doon sa ipinakita mo na performance. Kasi hindi lang sa akin nagiging fulfillment, parang gano'n, kundi kasi na-validate ng ibang tao Ako, sobrang natutuwa ako kapag na-appreciate ng mga tao, yung mga artista doon, na alam ko, bagamat collaboration yun, at konti lang yung naidagdag ko na bilin-bilin, parang ganon, ang saya-saya ng pakiramdam na alam ko na naging part ka ng proseso nila.
kung paano nila pinapalabas yun. Kaya tignan mo naman, kahit naman ang layo ng set, kahit ng layo ng ng monitor ko, nagpupunta talaga ako doon para lang masabi, para lang masabi na nag-usap kayo, nakapagbilin ka kahit one line lang, two lines lang. Para ano din yun that serves as din pang push na hindi kaya mo yan. Kung ano man yung alinlangan na iniisip mo, kaya yan. Kasi lagi ko naman sinasabi sa iyo, 'di ba, sa inyo na parang hindi, go, kaya mo yan. Kasi kapag may mali, sasabihan naman kita. Hindi ko naman yan pababayaan. 'Di ba yung parang ganon? Yeah. So feeling ko, nakakabigay sa'yo dun sa iba ng freedom na i-practice o kaya mas tama, i-practice or gamitin yung skills nila, yung craft nila, yung talent nila, parang ganun, para mas ma-put into reality itong mga characters na ito. Yun yung para sa akin. Tapos, yun nga, kasi ano siya character siya Character na alam na, ito yung mahirap kasi dun sa mga characters ninyo. Character na may pagbabasehan kasi may nobela. At sikat na sikat sila. Parang ganon. Ngayon, iba kasi talaga yung nobela dun sa gagawin mo na siyang visuals. Pag nobela kasi, pag pinapanood ng mga tao, ang nag-work sa kanila purely 100% imagination nila. This time, the visuals na, yung language na gagamitin at kayo na yung magpo-portray, medyo challenging yun. Yeah. Medyo mahirap siya. Tapos ang problema ko pa before, buti na lang nag-work. Kasi it was written, halimbawa si Padre Salvi na hindi talaga siya pogi. Parang sabi ko, paano yan? Si Juancho yan. So parang, anong magagawa? Parang yun yung inaano ko before, parang totoo ba? Yung parang ganon. Pero ang galing nun kasi yung purpose, yung soul ng character, yung na-hit mo, parang ganon. Plus the fact na syempre physically pumasok din siya Pero ang pinaka-importante sa lahat ay na-hit kung ano yung esensya, yung purpose ng existence ng character mismo, which is sobra-sobra dun sa expectations. Kaya sobra akong tuwang-tuwa. Parang para sa sorry guys, medyo selfish ako at inalat ko tong last few minutes para humingi ng affirmation para alam mo yung one of those things na parang ma-ignite palalo yung passion kung anong O hindi, ginagawa alam mo, ko. maganda daw yan. Kasi alam mo, nakikita mo dun sa mga pinapost ko. Ngayon, hindi ako nagpo-post ng masyadong personal dun sa social media ko unless recognition siya or something na ikaka-proud mo. Napanood ko kasi isa sa isang podcast, sabi niya, kapag yung mga maliliit na ganyan na achievement o kaya something, kailangan mo daw i-post sa social media kung yun yung gusto mo or sabihin sa ibang tao or sabihin sa sarili mo mismo. Kasi that's one way na parang parang inaano mo yung sarili mo na, uy, you're doing a good job, parang ganon. Na parang ipush mo pa, minomotivate mo mismo yung sarili mo. Kasi baka walang ibang gumawa niyan Ikaw na lang. Hindi, direct ito. So anyway, sa family namin, we practice honoring as well. This part, itong halos final part na, ang dami ko actually hindi na pag-usapan, pero we're running out of time nga, but it's beautiful. So sabi ko sa'yo, Hindi, okay lang. I enjoyed, but yun nga, this last part of yung podcast episode na to, I just want to honor you as well. Hindi ko alam kung may epekto to, kung may epekto sa iyo yung positive affirmation ko. Pero bilang artista, syempre hindi ko alam kung, di ba, medyo mas di ba? Iba yung dynamics Ikaw yung nagsasabi sa akin kung anong dapat gawin. But marami ang hindi nakakakita ng hard work mo na ginagawa nyo dito sa Maria Clara at Ibarra. Despite the pressures that you're already feeling. Financial pressure, syempre, sa prod, na kailangan natin maka-achieve ng ganito while shooting and wanting to alam mo yun, make good of it, na parang susulitin ko talaga to dahil maraming mga elements na kailangan ma-capture for the good and betterment of the show. So thank you, kasi hindi ko alam kung may nagsabi na sa'yo nito, pero thank you dahil pang eternal na to
etong material natin, temporal lang yung paghihirap na ginagawa namin natin on set, but yung material na lumalabas currently is eternal na. I remember, before short kwento lang, naalala ko nung bata ako, nanood ako ng movie at yung lolo ko, isa extra doon sa movie na yun. And nandun siya sa credits, yung pangalan niya, Ed Trevino. Lumabas sa credits. Tapos proud na proud ako. Proud na proud ako na hindi na apo niya. Nakita ko siya na sandali, parang a few seconds lang sa screen. And ngayon, we're having a chance to impact a lot of people through our work. So thank you dahil mahaba yung pasensya mo sa amin. Mahaba yung pasensya mo sa material at sa content na ginagawa natin yun. And Naalala that's ko, not easy. naalala ko one time sinabi mo sa akin, sabi mo parang, "Dari kang sipag mo, no?" Uy! Sabi mo, hindi, ang natatandaan ko sinabi mo, ang sipag mo, no, na kahit na nagmamadali, kompleto pa rin yung close up, kompleto pa rin yung ganito. Meron tayong tinake na meron tayong tinake na umabot ng mga 3 days na yung eksena namin ni Ibarra, yung first na encounter namin, Tapos first naabutan ng gabi, tapos umulan pa yata or sobrang init, yung mga grabe ganun. direct, alam mo, kung ako lang yun nandun, tapos kailangan na mag-move on, sige na, gawin na natin yan, di ba? Kung ano man, pero ikaw, inintay natin at maganda yung kinalabasan. Yun nga, temporal nga lang yung current Actually, na kasi, struggle. actually ang ganda ng sinabi mo, no, na ano ko yan, dadalhin ko yan, na ano man yung hirap na nararanasan natin during shoot, ano siya transient yun dadaan at dadaan lang yun Pero yung mag-i-stay ng matagal, kung hindi man forever, ay yung produkto ng mga ginawa natin. Ang ganda nun. So, lagi kong tatandaan yun. Kasi, to be fair, yung sinabi mo na eksena na yon, na kapag yung iba gi-give up na okay na yan, tama na, Uy, kahit direct, hindi ko wala. sinabing iba mag-give up, ha? Sabi ko Hindi, ako. I mean kung gano'n. Tapos, ako kasi that time, iniisip ko na sayang yung pagkakataon din na ginawa mo na, ba't hindi mo pa siya ayusin? Yeah. Kasi sayang naman, bigay na bigay yung mga artista. Bigay na bigay kayo, 'di ba? Si Dennis lumalabas na yung ano niya, yung mga ugat-ugat niya doon sa Pawis na kami. Oo, Grabe. tapos kapag pinabayaan mo yun, unfair. Yeah. 'Di ba? Parang binibigay ng lahat yung best nila. Ang unfair naman, nakalahati lang yung ibibigay mo. Just because nagmamadali ka. I mean, tama yung sinabi mo na with financial factors and all, kailangan magmadali and whatsoever. Pero, trabaho ko din as a director na ma-maintain somehow yung quality sa abot ng lahat ng ating makakaya. Yeah. Ay, nako. Ang sarap din sa puso na episode to, direct. Wala akong ikakat dito. Wala akong ikakat dito. Maganda to. Alam mo, gusto ko lang na ano na habang nagsasalita ka kasi kanina na nakita mo yung yung pangalan ng tatay or lolo na Lolo. entry niyo doon sa na sobrang proud na proud ka. Alam, gusto ko lang sabihin para lang sa mga listeners din na alam mo kung bakit ako nagpapatuloy palalo na paghusayan at pagbutihin yung ginagawa ko sa industriyang ito, sa TV at sa pelikula. Yung nanay ko kasi patay na, matagal na, 2014 pa. Naalala ko one time na parang nung nasa ospital siya, tapos in-interview ako ng KMJS dahil nanalo ako dun sa extra. Tapos pinalabas dun sa TV, nakita niya ako, ni-interview ako Tapos sabi ng nanay ko, parang anak ko yan, super proud siya. So sobrang hindi nawawala sa isip ko yon kasi sabi ko parang yun yung mga moments na ang sarap sa pakiramdam na proud sa'yo yung magulang mo, proud sa'yo yung nanay mo doon sa ginawa mo. And then yun din yung dahilan kung bakit ko gustong ipagpatuloy pa, gumawa pa ng mga bagay, ng mga palabas na mas alam kong ikaka-proud pa ng nanay ko. So again, balik tayo dun sa eksena na sinasabi mo, hindi ko yun basta ibibigay ng ganun-ganun na lang hanggat ang iniisip mo ay yung mga tao na manonood na magsasabi na eto yung dapat na gawin para dun sa eksena.
Ganun eh. Kasi ako naman nag-work naman ako sa kung ano yung hinihingi ng eksena eh. Hindi naman dahil sa ano kung ano yung gusto ko lang. Yeah. Hindi eh. Ako naniniwala kasi ako na sabi nila tayo, yung mga filmmakers or storytellers daw yung namimili ng kwento. Ako sa paniniwala ko, it's the other way around. Yung kwento, yung namimili ng taong magkukwento sa kanya. At ang trabaho mo lang bilang storyteller ay ikwento ito ng pinaka-best way na kaya mong ikwento. Yung parang ganun. Sorry, patalastas lang yun. Direk, okay lang, direk. It's beautiful. Naalala ko, Naalala ko lang kasi kanina dun sa proud na sinasabi mo. So, lagi kong iniisip yun. Tapos, sobrang thankful ako. Anyway, since hindi mo naman daw ikakat, joke lang. Sobrang tuwang-tuwa ako doon sa feedback, doon sa mga taong naniniwala, tapos natutuwa doon sa Maria Clara at Ibarra. Alam mo ba, for the first time, yung mga taong nilulook up ko mula nung bata ako hanggang sa kasalukuyan, for the first time, mini-message nila ako. Tapos sinasabi nila na nakagawa ako ng maayos. Sobrang saya doon sa pakiramdam. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. So, yun, nagsisilbing yun, challenge yun, hamon, o kaya motivation to strive harder para gawin pa, ipagpatuloy pa yung ginagawa mo at mas i-challenge pa yung sarili mo to make it better. Parang ganon. Tapos, syempre, hindi lang naman ako yun. Hindi lang naman kay mga artista doon. Gusto ko lang din i-credit, syempre, yung kasama kong director, si Direk Pam, yung assistant director natin, si Sue, yung assistant director sa kabila, si Direk Mac, tapos ang cinematographer natin, si Mark, si Bill, yung PD. It's really a group effort. Team talaga siya. Sabi ko nga, super fan ako ng collaboration kasi alam ko it's historical, malaki siyang project. Imposible na magagawa ko yun ng ako lang. Malaking bagay dyan, syempre, yung management, yung leadership nila Miss Eds, nila Miss Shi, nila Miss H. Ano yan eh, buo yan eh, team yan eh. yeah. Kasi hindi ko naman kayang ako lang, hindi naman kaya ng mga artista lang, 'di ba? Sama-sama 'yon. Kaya sobrang nakakatuwa na sa dami ng hirap na pinagdaanan natin, nilindol tayo, may pagbabadya pa ng pagputok ng bulkan, tapos bumagyo pa, ilang bagyo na pagdaanan natin, tapos nagagawa pa rin nating maayos. At nakakapag-entertain tayo doon sa audience at hindi lang basta tumitigil doon sa entertainment, kundi nakakapag-educate tayo, nakakapag-transcend tayo ng something, nakakapag-evoke tayo, nakakapag-provoke tayo ng something doon sa audience na may kaugnayan doon sa history, doon sa kultura, Filipino values and all. Ang saya lang ng pakiramdam na maging part ng ganitong klase ng material, ganitong klase ng teleserye na sobrang masasabi mo na fulfilled ka. Alam mo yon na nagtatrabaho ka at yung trabaho na yon ay mahal na mahal mo. Yeah. Feeling ko yun yung dahilan kung bakit ko sinasabi na I'm living my dream life. Yeah. Kasi nagtatrabaho ako, ginagawa ko yung isang bagay na mahal ko. At itong bagay na ito ay hindi lang nakakaapekto sa sarili ko, kundi sa mga manonood o kaya sa lahat ng tao na nasa sakupan niya. In general, I think yung prod ng Maria Clara and Ibarra, and not to compare, I enjoy it a lot. Kasi alam mo yun, non-toxic talaga eh. Iba yung pressure na binibigay sa atin ng ng work natin ng material. Iba yung pressure. But I feel like yun nga yung sinabi mo, sila Miss Shelleen, sila Miss Edlin, you have to give it to them as well. Sobrang ganda ng kultura na na-set nila dito sa mga tao natin, sa crew, sa prod. Everyone, as hard as it may seem, hindi pa rin tayo, hindi toxic eh. Alam mo yun, hindi masarap pa rin magtrabaho. Yung mga taong nagdadala sa atin ng tubig, yung mga utility. Yung utility man natin. Tatampo sina Mir at sina Angge pag di mo na... Isipin mo yung nagdadala ng yung utility natin, point person natin, pangalan niya Smiley. Si Smiley, si Edison. Si Kuya Smiley tsaka sila Kuya Edison, kita mo na parang kapag napunta ka sa syempre hindi naman lahat makapunta sa Setel niya. Tayo, basically naka-antigen tayo lahat. Pero ang sarap lang sa pakiramdam na passionate, mararamdaman mo na passionate talaga lahat ng taong nagtatrabaho na how we can help support each other. And hindi lang to para sa trabaho. Hindi, trabaho ko lang to eh.
pero how we can, alam mo yung paano tayo makakapag-ambag para Yes. sa full product ng Maria Clara and Ibarra. And for at least 70 days. And I feel na hanggang matapos tayo, ganun yung magiging sistema natin. Sana, syempre, barring anything, di ba, knock on wood, na mangyari. I feel like magiging, kung may hirap na moments man, but I feel like this has to be my favorite project because of not just the recognition, pero yung dali ng pakikisama with other people and yung siguro personal fulfillment na lang din na for the project na in a whole. So, ganda. Saya. Yeah. Paborito ka nila doon eh. Oh. Siyempre kasi si Jollibee magpapakain sa atin eh. So, shout out. Yeah, ang dami-daming mga taong involved doon sa Maria Clara at Ibarra na nasa likod ng camera, syempre, na hindi masyadong nalalaman. At syempre, hindi rin naman natin maisa-isa dito, sina Coach Ruben, sina Coach Ian. Ang dami nila na lahat, tama ka, binubuhos nila lahat ng makakaya nila, sinisigurado nila na nakakapag-ambag sila para dun sa ikagaganda ng programa natin. Tama. So, let's end there. Thank you, Direk Zig. Thank you. Ito na yung pinakamahabang episode ko. Salamat. At sana may na-share ako, di ba? Ay, marami. Actually, more on more on yung mga gems na mga anecdotes at may i-share natin sa ating mga social media at possibly sa mga nakinig hanggang dito sa dulo. So, thank tapos, you. alam mo yung isa pa sa mga fulfillment na nararamdaman ko, achievement, ibang bagay yun eh. It's just a validation, pero iba pa rin yung pakiramdam ng fulfilled ka, di ba? Isa sa mga pamantayan or isa sa mga sinyales na nagiging fulfilled ako somehow ay yung nagme-message yung mga taong manonood sa'yo personally. Dini-DM ka nila, nagme-message sila, mapa-negative man yan or positive. Ang importante kasi sa akin ay nahimok mo sila to interact. Yeah. Yung nagkakaroon ng interaction eh, at nahihikayat sila na maging critical sa pinapanood nila. Bakit ganito to? Bakit ganyan ito? And at the same time, hindi nila nakakalimutan na magbigay ng puri or magbigay ng mga positibong bagay tungkol sa mga ginagawa mo. So, ang ibig sabihin nun ay gusto nila makipag-usap ng ano tawag doon? Gusto nila makipag-usap ng maayos, mas critical, in a way na mas natututo sila. Both, ako din natututo din ako dun sa mga sinasabi nila, bakit ganito, may mga criticisms, pero ito yung mga criticisms na ito, sa lahat ng mga nakikinig ngayon na nagbigay sa akin ng message, hindi ko man kayo lahat na na nasagot, nakakatulong yon. Hindi lang para sa akin, kundi dun sa betterment, dun sa pagpapahusay ng na Maria Clara at Ibarra sa kabuuan. Sparking conversations din talaga siya. So, maganda rin yung... Masaya, kasi siya, yun yung dahilan kung bakit natin ginawa itong Maria Clara at Ibarra eh. Sparking conversation. Yung mga taong nanonood, and at the same time, natututo silang maging critical doon sa pinapanood nila. Malaking bagay yun. Actually, marami. Pati nga yung culture setting, reminding other people where we came from and kung bakit ginawa ni Jose Rizal yung 2 libro na to. So as not to repeat the same mistake twice. Yes, so, nakikita nila kung gaano ka-submissive yung mga tao before sa mga Espanyol na mananakop. Saka yung mga babae pa lang eh. Oppression ng women before. Kailangan nang gumawa ng aksyon this time. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang, di ba? Thank you, Direk Zig. Ito na talaga. Let's end here. Thank you again and see you on the 14th. Okay, bye Direk. Thank you. Thank you.